Sama-sama po tayo ngayon sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Salamat din po sa Lord sapagkat ating nakasama ngayon ang dati nating kasama, Sister Hannah po. Ako rin po Panginoon. At ang malaga lamang po sa Lord ay tuloy-tuloy po tayo. At ang paglilingkod po sa Lord, katulad po yan ng isang mananakbo. No? Meron minsan mananakbo na tumatakbo ng mabilis, pagdating sa gitna, hihinto na. Pagod na po. Meron namang mananakbo, dahan-dahan ang takbo. Okay? Hanggang sa makarating sa finish line. Ang tanong, sino po ba mabigyan ng award? Yung mabilis o yung mabagal na nakarating sa finish line? Sino po mabigyan ng reward? Yung mabilis ba? Pagdating sa gitna, hinto na, napagod na. Siyempre, yung nakarating sa finish line. Ganon din po yung paglilingkod po natin sa Lord. No? Paglilingkod natin sa Lord, hindi po yan mabilisan. No? Dahan-dahan lang ang malaga, tuloy-tuloy. Kung sa Bisaya pa, kanunay. No? Tuloy-tuloy po ang ating dapat paglilingkod po sa Lord. Hanggang tayo ay sa makarating, saan po? Sa finish line. No? Ibig sabihin, hanggang po sa tayo ay mawala na sa mundong ito, at least, no, ang buhay po natin ay ipaglingkod natin sa ating Panginoon. At nandyan po yung mga pagpapala po ng ating Diyos. Ngayon po, ang ating topic this morning is about the church is the pillar and ground of the truth. No, nakaraan kasi, pinag-aralan natin yung tungkol din po sa church, no? Kaya nga, ang ating sa loob ng church, ang pagsamba, there are 3 elements of worship, no? Meron pong 3 elemento sa ating pagsamba. Ano po yung una? Kalimutan na po. 3 elements of worship. Una, singing. Pangalawa, praying. Pangatlo, preaching. So yan lang po. Napakasimple lang yung pagsamba po sa Lord. No? Hindi po yan natin pwedeng dagdagan. Hindi po yan pwedeng bawasan sapagkat ito po ang tinuturo ng ating Panginoon sa loob po ng church. Ngayon po ay dadako tayo ngayon sa ating pinakamahalagang paksa. The church is the house of God. Tandaan po natin yon, no? The church is the house of God. Tinatawag po siyang house of God. Tinatawag po siyang church of the living God. Tinatawag din po siyang church of God. Tinatawag din po siyang Church of Christ. Okay? Marami po siyang katawagan sa banal na kasulatan. Ngunit, ang tunay na church, okay, ay hindi po yan makikita doon lamang sa katawagan. No? Dapat, mismo yung ginagawa, nakaugnay po sa mga katuruan ng ating Panginoon. Para bagang ang isang bahay, nakikita ho natin, napakaganda po sa labas. No? Pinturado, ang kinis, pero pagdating sa loob, hindi maganda. Hindi po ganun ang church. Ang church dapat, kung anong kagandahan sa labas, yun din dapat ang kagandahan sa loob. Amen po? Okay? Kung nakikita mo na maganda yung labas, dapat sa loob maganda din. Kung anong aral po ng Panginoon, dapat din maging aral po yan. No, doktrina din po dapat ng church ng ating Panginoon. So, alam po natin na, i-remind ko lang po kayo mga kapatid, the church, okay, about the church mga kapatid, the owner, the designer, the builder, the founder, no other than our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin yan, no?
Kaya dapat tayo nakakonect doon sa church ng Panginoon. Nakaugnay. Okay, nakaugnay po tayo. Ano ang dapat na nakaugnay doon? Of course, yung ating doctrine and practices, mahalaga po. No? Mahalaga po yan. Kaya ang church, hindi mo yan makikita para masabi mo na tunay na church, doon po sa mga tao sa dami. Tama po? Hindi yan ang basihan ang dami. Okay? Hindi rin basihan ang kaunti. Hindi rin basihan ang yaman ng mga dumadalo. Hindi po yan basihan mga doktor, abogado, lahat, mga kilala, presidente o sino man ang dumadalo sa church. Ang basihan, doctrine and practices. No? Kita po natin yan mga kapatid. Kaya dapat nakaugnay yung tunay na church ng ating Panginoon. Sapagkat, bakit po nasabi natin na siya yung owner, siya ang designer, siya ang builder, nagtayo, siya ang founder. Sapagkat siya po ang nagtayo ng church. Hindi naman po ang tao nagtayo ng church. Amen po? Matthew chapter 16 verse 18, ang sabi, Thou art Peter, sabi ni Lord, upon this rock I will build my church. Take note, sabi ni Lord, I will build my church. Hindi naman niya sinabi kay Pedro, ikaw ang magtayo ng iglesia. Tama? Ano sabi ni Lord? I will build my church. Tinuturo niya ang kanyang sarili. I will build my church. Kaya ang church po na tunay ay hindi po church ni Pedro. No? Like the other religion. Sabi nila, si Pedro daw ang tunay na church. Dinayo daw ni Pedro. Hindi po, mga kapatid. Si Lord po ang siyang nagtayo. Mga minamahal. Kaya malinaw po yun na dapat makita ho natin, pag-aralan natin ngayon, ang mga mahalagang bagay sa loob po ng church. No? Dito po sa loob ng church. At alam po natin, ang church, ang ibig sabihin, kalipunan ng mga babae at lalaki na mananampalataya ng ating Panginoon. Tayo po bang lahat mananampalataya po ng Diyos? Mukhang mahina? Mananampalataya po ba tayo ng Diyos? Amen. Dapat proud po tayo na mananampalataya tayo ng Lord. Huwag nating itago. Amen po? Dapat hayag po tayo kasi si Lord hayag din po sa atin. Mga kapatid. Okay? Now, the following important things inside the church. Mahalaga po. Na makita ho natin, number one po sa loob ng church, dapat ito po. To obey God's command. No? Ang sa loob ng church, mga mananampalataya, dapat ay sumunod sa mga utos ng ating Panginoon. Okay? Hindi po utos ng tao ang dapat nating sundin. Dapat utos po ng Diyos. Okay? Kasi ang tao, pagka sumunod ka sa utos ng tao, sigurado po yun, mapalayo ka sa Diyos. Kasi ang tao, lagi trabaho po yung iniisip. Amen po? Ang tao, lagi po yung negosyo, lagi po yung may pagkakitaan ang iniisip po niya, mga kapatid. Kaya ano po sabi dito ni Pedro at ng mga apostol, basahin po natin, sabi po nila dito, sa Acts chapter 5, verse 29, sabi po dito, mga kapatid, Acts chapter 5, verse 29, Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. No? Malinaw po. Sa gayon, si Pedro at ang ibang mga apostol ay sumagot at nagsabi, kami ay dapat sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Okay? Kaya dapat sundin natin yung ating Diyos. Kasi si Lord, meron po siya mga inuutos po sa atin. Meron po siya mga kautusan na dapat po natin gawin sa ating paglilingkod nito.
Halimbawa po, ano po ba mga utos ni Lord? Yung ating paglilingkod na ito, utos po yan ng ating Panginoon. Okay? Utos po ito ni Lord. Hindi po ito utos ng pastor. Okay? Hindi po ito utos ng tao. Kundi ito po ay utos ng ating Panginoon. Kaya lang sabi ni Pedro, mas susundin po nila yung Diyos kaysa sa mga tao. Kasi, pagka ang tao ang siyang ating pakinggan, pagka ang tao ang ating sundin, may tendency po na tayo ay mailayo, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya po, mahalaga. Ng Ephesians chapter 5, ano po ba ang sinasabi po dito ni Pablo sa aklat po ng Efeso, chapter 5, verse 1, sabi po dito, be ye therefore followers of God as their children. Kayo sa mga makatuwid ay maging mga tagasunod ng Diyos, gaya ng minamahal na mga anak. Okay? So, malinaw po mga kapatid, na utos po ni Lord na tayo sumunod sa Kanya. Okay? Utos ni Lord na tayo po ay magpasakop sa Kanya. Utos ni Lord na tayo po ay gumawa para sa Kanya. Utos ni Lord na tayo po ay maging tagasunod po niya, mga kapatid. Okay? Ano pa po mga minamahal? Basahin po natin yung Great Commission ng ating Panginoon. Okay? Yung Great Commission ni Lord, hindi ho nang-umission si Lord, no? Kundi ang kanyang dakilang kautusan. Basahin po natin ang aklat po ng Matthew chapter 28, verse 19 up to verse 20. Ano po yung utos ni Lord? Dakilang utos ng Panginoon. Sabi po dito, go ye therefore. Sinong sinabihan niya? Yung mga apostol. Yung mga disipulo. Okay? Ang sabi po dito, go ye therefore and teach all nations. Okay? Humayo kayo at turuan ang lahat ng bansa. Bakit lahat ng bansa ang tuturuan? Sapagkat tandaan po natin, bawat bansa, meron pong tinubos ang ating Panginoon. Amen? Bawat bansa, bawat wika, okay? Bawat lugar, meron pong tinubos ang ating Panginoong Jesucristo. Go therefore and teach all nations, baptizing them, pagkatapos turuan, anong sasunod? Bautismuhan sila. Anong bautismong dapat? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Okay, ang binabautismuhan, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Bakit kailan pang turuan? Kasi silang turuan para hindi maligaw. Silang tuturuan para sumunod sa ating Panginoon. Verse 20. Anong kasunod? After na mabautismuhan, tapos na agad? Hindi. Teaching them. Turuan pa uli. Turuan sila. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. May utos ba si Lord? Meron. Dapat ba natin ituro? Ituro. Kaya sabi ni Lord, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Tingnan niyo po. Turuan sila sa mga bagay na inuutos ko sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon, and lo, I am with you always, even unto the end of the world.
Amen. So malinaw po, may utos po ang Diyos na i-share, ibahagi, ituro ang kanyang mga utusan. Tanong, pagsamba po ba utos ni Lord? Utos po yan ni Lord. Hindi ko po yan utos. Ako din tagasunod sa Panginoon. Amen po? Lahat tayo, tagasunod ng ating Panginoon. Lahat tayo, disipulo ng ating Panginoon. Pag sabing disipulo, tagasunod. Pag sabing disipulo, ibig sabihin, Kristiyano. Okay? Ang tunay na Kristiyano, tagasunod yan sa ating Panginoon. Amen po? Hindi porke ang isang tao ay hindi Muslim, Kristiyano na, mali po yun. Sapagkat ang tunay na Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon. Basahin po natin, aklat po ng Acts chapter 11, verse 26. Okay? Saan lugar po ba tinawag ang mga alagad na Kristiyano? Basahin po natin. Okay? Acts chapter 11, verse 26. Sabi po dito, and when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Tingnan niyo po. So, malinaw po na ang mga disipulo tinawag po na mga Kristiyano. Kaya tayo po ay tinawag din na Christian kasi po tayo tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So malinaw po yun mga kapatid, na to obey God's command dito po sa loob ng church. Sundin natin yung ating Diyos. Alam po ba, pag sinunod natin si Lord, ano po yung kaakibat? Pag sinunod natin si Lord, ano pong kasunod? Blessing po ni Lord. Okay? Blessing po ni Lord yan ang kasunod mga kapatid. Tandaan po natin, ang blessing ni Lord, wala po sa Facebook. Diba? Nabasa natin minsan sa Facebook. Lahat na mag-amin bukas, sa pinto nila may pera na. Diba? Nabasa niyo po ba yan? Lahat na mag-type ng amen, bukas, bundle-bundle ang pera. Eh bakit kinabukasan wala namang bundle-bundle na pera? Di ba? Anong tawag doon? Kung di niloloko mo si Lord, tama? Ang blessing ni Lord, merong process. Amen? Hindi yung magic. Hindi yung magic po. Pag sinabi, Lord, bigyan niyo po ako ng pera. Lord, 1,000,000 ha. Yan. Ngayon din, Lord, sinong masari? Ikaw ang Diyos. Di ba ikaw? Kasi nagdi-demand ka eh. Ang prayer po, hindi demand. Ang prayer po ay request. Amen? Iba yung demand, iba yung request. May karapatan ba tayo mag-demand sa Lord? Wala po, mga kapatid. Kaya hindi totoo po na kapag ka magbigay ka sa church ng 100, kinabukasan 100 mo, 1,000 na. Ang blessing ni Lord may process. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natin kayang ubusin ang blessings ni Lord. Amen? Hindi po natin kayang ubusin. Bakit? Kasi ang
blessing po ni Lord, overloading. Amen? Ang blessing ni Lord, overtaking sa buhay po natin. Nag-overtake siya, nandiyan na po yan. At ang blessing po ni Lord, overflowing. Tingnan niyo po yung flowing na tubig. Hindi yan tumitigil, tuloy-tuloy po yan. Ganun po ang blessing ni Lord. Kaso nga lang, huwag mo naman diktahan si Lord. Amen? According to His will. Pa rin dapat uuwi ang sasabihin po natin kay Lord. Okay? So malinaw po mga kapatid, ang Diyos po natin mayamang Diyos. He is the source. He is the supplier of all things. Siya po ang pinanggagalingan. Siya po nagsusupply sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano po ba ang sinupply ni Lord sa atin? Meron po ba? Wala. Buhay. Hininga. Hangin. Di ba? Oh. Di ba nakahinga ka ngayon? Nakahinga po ba tayo ngayon? Kahit kung may sipon ka, nakahinga ka pa rin. Biyaya po yan ng Diyos. Sa Kanya galing po yan, kapatid. Okay? Kung magaling ka sa math, kwentahin mo. Mula ng pagkabata mo, bibili ka ng oxygen para ka makahinga. Magkano kaya gagastusin mo hanggang sa tumanda ka? Di ba malaki? Pero tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Libre lang sa atin. Amen? Overflowing. Hindi lang po nakita ng marami po yan, mga kapatid. Hindi nakita ng maraming tao yan na ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, overflowing sa atin. Diba? Kaya dapat maging masaya tayo sa Lord. Hindi dapat pera ang nagpapasaya sa atin. Dapat si Lord ang nagpapasaya po sa atin. Amen po? Wala po yan mga bagay sa mundo. Okay? Katiwala lang po tayo. Mga kapatid, kaya mahalaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Pag sinabing disipulo, ibig sabihin, Kristiyano po yan. Pag sabing Kristiyano, ibig sabihin, disipulo po siya. Kasi po, ang Kristiyano at disipulo, iisa lang, tagasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Handa po ba tayo sumunod sa Diyos? Mahina yata, nalungkot ako lagi. Amen. Dapat lakasan natin. Amen. Dapat ganon. Diba? Handa po tayong maglingkod sa Diyos? Amen. Paglingkuran po natin mga kapatid yung ating Diyos. Sapagkat once na tayo po ay hinto na sa paglilingkod sa Lord, sigurado po, mga minamahal, kung ano-ano ang mangyayari po sa buhay po natin. Okay? Now, ano pa po mga minamahal? Basahin po natin ang 2 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 up to verse 14. Sabi po dito, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto He called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, after po na tayo ay
pamamagitan po ng pagbabanal ng Espiritu. Anong kasunod? Tayo po ay nananampalataya sa katotohanan. Tandaan po natin, ang hindi po ligtas, hindi po talaga yan mananampalataya sa Lord. Para sa kanila, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang pangangaral sa krus, kamangmangan. Basahin po natin, aklat po ng 1 Corinthians, chapter 1, verse 18 po, mga kapatid. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Tingnan niyo po. Sa mga napapahamak daw, ang pangangaral ng cross ng Panginoon Kristo ay kamangmangan. Anong kasunod? But unto us, which are saved, it is the power of God. Tingnan niyo po. Sa mga naligtas, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon para sa Kanya ay kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo po, may pagkakaiba po ba? Malaking pagkakaiba. Okay? Ng mga taong napahamak at ng mga taong ligtas. Okay? So ano pa po sabi dito mga kapatid? Sa verse 14, whereunto He called you by our gospel. No? Malinaw na kung saan tinawag niya sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo. Sino hong tinatawag ng Ebanghelyo? Yung mga ligtas. Yung mga anak po ng Diyos. Pananawagan. Kaya nga po tayo, nung tayo siniran ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng response. Bakit? Kasi tayo po ay binuhay ng Diyos. Binorn again na po niya, mga kapatid. Okay? Nagkaroon tayo ng response. Kaya, meron pong tinatawag na 3 kinds of calling. Ano po yun? Number 1 is eternal call. Tinawag tayo una sa kaligtasan. Nung tayo tinawag ni Lord sa kaligtasan, naligtas tayo. Ang kasunod, gospel call na tinatawag. Pananawagan ng Ebanghelyo. Kaya pag may nangangaral, nandun yung ating response. Kasi buhay po tayo. Binuhay tayo ng Diyos mula sa ating patay na kalagayan sa harapan ng Panginoon. Nung tayo po'y nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, pananawagan po ng Diyos sa atin, anong kasunod? Ito po yung tinatawag sa loob ng church, yung tinatawag po na ministry call. Ginagawa na po natin ngayon ang gawain po ng Panginoon. Amen po? Yun po yung totoo mga kapatid. Okay? Kaya sabi ho dito, whereunto He called you by our gospel. Kaya mahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ang pangangaral po mga kapatid ay isang pananawagan sa mga anak ng Diyos para maglingkod sa ating Panginoon. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, pinapangaral po yan sa mga buhay espiritual, hindi sa patay. Okay? Ang pangangaral ng Ebanghelyo, para hindi mo po yan pwedeng gamitin na para ang isang tao ay mapunta sa langit, para isang tao ay maligtas. Gagamitin mo yan para malaman niya kung paano ka iniligtas ng ating Panginoon. Amen po? Para maintindihan natin na ito pala ang ginawa ng Diyos sa atin. So mahalaga to obey God's command. Mahalaga yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Now, number 2. Number 2, to maintain a good
testimony inside and outside the church. Kasi ang mabuting testimonya, mga kapatid, hindi lamang dapat sa loob ng church. Amen? Maging sa labas tayo, dapat Kristiyano din po tayo. Okay? Yun po yung totoo na katuruan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po pwede yung sa simbahan lang, sa loob lang, mabuting pakikitungo o mabuting tao o mabuti ang iyong testimonyo sa buhay mo, maging sa labas. Dapat ganon din po tayo, mga kapatid. Okay? Di ba? Nakita niyo po? Maraming nasa reliyon ngayon. Pagdating ng linggo, saan po pupunta? Simbahan. Diba? Paglabas, anong ginagawa? Tong-its dito, tong-its doon. Inom dito, inom doon. Bisyo dito, bisyo. Walang nangyari. Di po ba? Ganun po eh. Pero sa tunay na church ng Panginoon, hindi po pwede kasi po dapat meron tayong mabuting patutuo. Amen po? Paano mo mahikayat ang tao kung ikaw mismo ay ganun din? Pagkakita nakita sa iyo na hindi maganda yung patutuo. Okay? Kaya po, may mga tao na tayo po'y ginagambala. May mga tao na tayo po'y pinaratangan. Okay lang po yan. Ang mahalaga, hindi mo nagagawa. Amen po? Okay lang po yan. Hindi tayo apektado dyan. Basta alam natin at ng Diyos na tayo po ay lumalakad na may takot sa Panginoon. Amen po? Kasi hindi naman tayo naglilingkod dyan, mga kapatid, para sa tao, kundi sa Diyos. Tayo naglilingkod. Ayaw na sila. Diba? Hayaan niyo sila kung anong sasabihin. Anong sabi ni Lord? Ang paghiganti ay akin. Sabi ni Lord. Di ba? Ano, pastor, ngayon ang dapat natin gawin? Ipag-pray ang taong iyon. Amen po? Ipag-pray. Kaya nga, sabi ni Lord, kung batuhin ka ng bato, ano yung ating igaganti? Bakit tinapay? Masarap. Cookies ba yun? Baka cookies pa yun. Masarap. Bakit tinapay? Kasi, ibig sabihin po, huwag mo siyang saktan. Ibig sabihin, ipag-pray mo siya. Tama? Sa Lord. Kasi kahit batuhin ka ng tinapay, hindi naman yan masakit kaysa bato. Diba? So, malinaw po mga kapatid, to maintain a good testimony inside and outside the church. Apostle Paul was writing to correct errors and sins. Ang mga sinulat po ni Pablo, mga kapatid, upang tayo po ay makorek, maituwid, maiayos ang ating mga pagkakamali at kasalanan po sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan natin yung gospel. Amen? Kailangan natin ang salita po ng Diyos. Kasi tingnan niyo po mga kapatid, bilang tao na sa laman po tayo, hindi inasan minsan nakagawa tayo ng mali. Amen po? Meron po bang perfecto sa atin? Meron. Wala lang po dito. Si Mang perfecto. Okay? Sa atin po, wala pong perfecto dito. Bakit? Bakit po nasabi natin? Kasi
nasa laman pa po tayo. Amen po? Nasa laman pa po tayo. Ito kasi yung nagkakasala, yung laman. Mga kapatid. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos para yung nagkakasalang lamang ito ay makontrol ng salita ng Diyos. Amen? Para ang laman kong ito, mga kapatid, ay hindi na po gagawa ng mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw po nating buhay. Okay? So, mahalaga po ang mga kasulatan, ang mga salita po ng Diyos. Kaya nga po, di po ba si Pablo nangangaral? Hindi lamang si Pablo, lahat ng mga apostol ng ating Panginoon, nangangaral po sila. Hindi lamang ang mga apostol, maging po ang bawat local church, mga kapatid, nangangaral po sila, nagtuturo po sila, at ito po ang matindi ang kanilang ginagawa. Sinasansala nila ang mga tao. Nire-rebuke po nila yung mga mananampalataya na dapat sansalain or i-rebuke, mga kapatid. Kaya nga po, sabi po dito sa Titus, anong sabi ni Tito? Okay? O ni Pablo kay Tito, mga kapatid. Titus chapter 1, verse 13. Anong sabi dito? This witness is true. Wherefore, rebuke them sharply. Tingnan niyo po. That they may be sound in the faith. Ito ay patutuong tunay. Dahil dito ay sawayin mo sila ng matindi. Diba? Mahalaga yung rebuke ng mga salita po ng Diyos. Okay? Sawayin sila ng matindi. Pastor, yung pagsaway mo na yan, sinasabi mo, natatamaan naman ako, nasaktan ako. Pasalamat po tayo kapag tayo ay nasaktan. Amen? Ibig sabihin tayo nakaramdam. Amen po? Ibig sabihin tayo po'y buhay na naglilingkod sa Lord. At ang rebuke po ng salita ng Diyos, hindi po yan para kanino man, kundi para sa atin lahat. Kaya tanggapin natin ang rebuke ng ating Panginoon. Ano ba ang tinuturo ni Pablo? Winawarningan po tayo. No? Ang salita ng Diyos, puno po yan ng warning. Kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay madaya. No? Basahin po natin Colossians chapter 1. Anong sabi po? Colossians chapter 1, verse 28. Bakit po pinapangalan ang salita ng Diyos? Anong purpose? Colossians chapter 1, verse 28. Whom we preach, sabi po ni Pablo, warning every man. Kaya pala pinapangaral para warningan ang bawat tao. Sino yon? Mga tao ng Diyos, tayo yon. Mga mananampalataya. No? Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom. Okay? Kaya kailangan ma-educate tayo ng salita ng Diyos. Amen po? Para hindi po tayo mapahamak. Kaya anong sabi po sa Isaiah chapter 4 verse 6? Sabi ni Lord, my people are destroyed because of lack of knowledge.
ang mga tao ko napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. So ang gusto ni Lord, ma-educate tayo ng kanyang mga salita. Kaya nga pinapangaral, no? And teaching every man. Who's that man? The man of God. We are the man of God. And teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Kaya gusto kasi ni Lord tayo maging sakdal. Pag sabing sakdal, ibig sabihin, yung perfect dito, ibig sabihin po, maging mature tayo. Lumalago tayo ng mga salita po ng Diyos. Okay? So malinaw po yan. Ano pa pong warning ni Lord? Colossians chapter 2, verse 8. Beware, mag-ingat. Diba? Kaya sa mga bahay po, nabasa niyo po ba minsan may mga karatula? Beware of dogs. Diba? Ang iba sa bakod, bawal hawakan, may kuryente, high voltage, warning, babala. Kaya sabi dito ng ating Panginoon, sa pangitan po ni Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy. Tingnan niyo po, mag-ingat doon tayo. Baka tayo ay mabihag. Baka tayo ay madala ng sinumang tao sa pamamagitan ng mga filosofiya. No? Maraming filosofong tao ngayon, mga kapatid. Ano pa sabi dito? And vain deceit. No? Mga walang kabuluhang panininglang after the tradition of men. Okay? Marami nga tinuturo, mga pasimulang aral ng salibutan, mga tradisyon, mga kapatid. Tradisyon ng mga tao after the rudiments of the world and not after Christ. Kaya dapat mag-ingat tayo. That is the warning of our Lord to every man, mga kapatid. Na mga tao ito na tinutukoy, walang iba kundi tayo na mga tao po ng Diyos. So malinaw po mga kapatid, to maintain a good testimony inside and outside the church. Dapat kung ano ang buhay mo sa loob ng church, paglabas mo, ganun din dapat. Amen po? Kung ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, dapat pagdating sa bahay, nagbabasa ka rin. Hindi lamang dapat sa loob. Kasi tayo, tinuturuan talaga ni Lord na lumago. Amen po? Ayaw po ni Lord na para bagang baliwala lang yung iyong pagsamba sa Kanya. Ayaw ni Lord na hindi tayo maturuan ng mga salita po ng Diyos. Okay? Paano tayo lumago kung hindi tayo tuturuan? Tama po? Paano naman tayo lumago kung hindi tayo maging aktibo sa gawain po ng Panginoon? Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Number 3, sa loob po ng church. To protect the church from sin and false doctrine. Sa loob ng church, pinoprotektahan po yan sa mga pagkakasala. Hindi dapat. Amen po? Kaya, pag merong kapatid na nagkasala, kinakausap po natin. Amen po? Ganun po yan sa loob ng church. Hindi ho tinutulorin ang kasalanan dapat. Amen? Kasi sa Lord, yung mali ay mali. Amen? Yung tama ay tama. Ang Panginoon, hindi naman po ito gobyerno na kahit mali
po ganun si Lord. Suhulan na, nakatakas na. Alam niyo po yun. Di ba? Tapos pagka usisain, puro kasinungalingan. Dito po sa church, ayaw po ni Lord. Kaya nga, to protect the church from sin and false doctrine. Kaya po, di po ba, may mga nagtatangka dito na ipasok yung maling doktrina, di po ba? Sinansala po ng salita ng Diyos. Pinoproteksyonan talaga yung totoo at tamang paglilingkod dapat. Okay? Bakit? Kasi sa panahon ngayon, noon pa at ngayon, sa darating pa, marami na po mga false prophets. Amen? Ngayon, kung siya po ay false prophets, ang dala niya, syempre, false doctrine po yan. Amen po? Kaya nga, false prophets ang tawag sa kanya kasi ang dala-dala niya, false doctrine, mga kapatid. Maling doktrina. Okay? Maling doktrina. Kaya ayaw natin sa maling doktrina. Kaya nga po, ang tunay na church, yung tunay na church, taglay po yan yung doctrine and practices. Okay? Yung tamang doktrina ng ating Panginoon, mga kapatid. Yung tunay na church. Kaya sa atin dito, di bali ng ilan na lang natitira. Ang mahalaga, tama ang ating doctrine and practices. Amen po? Ang mahalaga, sinusunod po natin si Lord. Hindi po ang tao. Maraming simbahan ngayon, bayaran. Bibigyan lang ng supporter, iba ng aral. O baguhin mo na yan, itong tamang aral. Hindi ka makapalag kasi bakit? Bayad ka eh. Amen? Nasuhulan ka. Di ba? Kaya po, bakit nagsilipan na ngayon ang mga maling doktrina? Dahil po sa kanilang ginawa noon na tinatawag po na unity. Di ba? Unity. Paano maging unity? Ibang ang aral eh. Sa aral pa lang, nagkakaiba na kayo. Paano magkaroon ng unity? Di ba? Di ba na tawagin tayong separatist? Talagang biblical po yan ang separatist. Tama po? Yung tinutukoy na unity, dito po sa loob ng local church, hindi po ang bawat church sasama ka doon. Kung saan-saan ang kanilang ginagawa, doon ka rin. Di ba? Bakit? Anong pakay? Because of money. Ganon po karamihan ngayon. Okay? So dito po, hindi pong ganon mga kapatid. Matthew chapter 24, verse 24, false Christ and false prophets. Binabalaan po tayo ni Lord. Mag-ingat tayo mga kapatid. Meron pang binabanggit na false apostles. Okay? Mga bulaang mga apostol. Mga bulaang propeta. Beware, sabi ni Lord. Mag-ingat. Napakarami po ngayon yan mga kapatid. Ano po ba ang tunay na doktrina po ng Diyos? Mga minamahal. Basahin po natin. Titus chapter 2. Okay? Titus chapter 2 verse 1. Meron po binabanggit po dito, yung tinatawag po na sound doctrine. Ang sound doctrine, ito po yung totoong doktrina. Sabi dito ni Pablo kay Tito, but speak thou the things which become sound doctrine. Tatanong po tayo sa verse 10 up to verse 12. Not purloining, no? Hindi nag-uumit, but showing all good fidelity, that they may adorn
Hawakan natin that may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Meron po ba doktrina ng Diyos? Doctrine of God, malinaw. Ano po ang doktrina ng Diyos? Verse 11 ito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang doktrina ng Diyos, which is the doctrine of grace, for the grace of God that bringeth salvation. Ang biyaya ng Diyos, nagdala ng kaligtasan. Kaya nga tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? Hindi po sa performance ng tao. Tayo gumagawa because we are saved by grace alone. Diba? So malinaw po yan. Ito po yung doktrina, ang tunay na doktrina, na ang kaligtasan sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Pag sabi po mabiyaya ng Diyos, may ginawa po ba tayo? Wala. Sinong gumawa? Para tayo maligtas? Ang Diyos. Okay? So malinaw yan. Hindi dahil sa pag-utos ng pastor. Diba? Kaya nga, madalas ko po sinasabi na maraming pastor na ang kaligtasan hawak nila sa kanilang bibig. Sige, kung hindi mo tanggapin si Kristo, may impyerno ka. Diba? E para bagang sila ang tagapagligtas, no? Hindi po, mga kapatid. Okay? Ang kaligtasan, bigay ng Diyos sa atin. Ginawa na po yan ng Diyos. Amen po? Hindi yung gagawin pa lang ng tao. At saka si Lord, walang kusavior. Right? Wala siyang kusavior. Hindi niya kusavior ang pastor. Hindi niya kusavior ang sino man. Okay? Ang gawain ng pastor to preach the gospel. Amen po? Hindi magligtas ng kaluluwa sa impyerno. Ang gawain ng pastor to inform the people of God na ito po ang ginawa ng Diyos tungkol sa kaligtasang eternal. Okay? Next, verse 12. Teaching us that denying ungodliness, this is about practical way of living. Right? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po. Ang doktrina ng Diyos nagtuturo sa atin na tanggihan ang hindi pagkamakadiyos. Ito pala tinuturo ni Lord. Doktrina ni Lord ito. Kaya mahalaga, doctrine and practices dapat totoo, dapat magkasama. Sabi dito, anong tanggihan? Ang hindi pagkamakadiyos at mga makamundong pagnanasa. Yun po ang tunay na katuruan. Pero maraming simbahan hindi ko tinuturo ito. Okay lang, gawin mo lang. Diba? Next, ay dapat tayong mabuhay ng may kahinahunan, may katwiran at makadiyos dito sa kasalukuyang sanlibutan. So malinaw po, mga kapatid, to protect the church from sin and false doctrine. Number 4, the church is to praise and glorify
the Lord. Kaya nga, tayo sama-sama para luwalhatiin, purihin, sambahin ang ating Diyos. Kaya di po ba may araw tayo na sambahin yung ating Panginoon? Okay? Na biblical naman po, tinatawag po ito na first day of the week. Pagtitipon po. Utos po yan ni Lord, mga kapatid. Kaya sama-sama nating pinupuri, nilulwalhati po yung ating Panginoon. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 15 verse 6. Romans chapter 15 verse 6. Sabayan niyo po ako, huwag nating kakatamaran yung pagbabasa ng salita po ng Diyos. Sabi dito, sa verse 6, that ye may with one mind and one mouth. Diba? Kaya tayo sabay-sabay, sama-sama na umaawit. Glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. So malinaw po, one mind and one mouth. Diba? Kaya sabay-sabay natin inaawit o pinupuri yung ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ano sabi? Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Kaya ang church po, malinaw ang dahilan kung bakit tayo po ay may fellowship, may pagsamba, sama-sama, to glorify our God. To praise and glorify our God. Ito po yan, mga kapatid. Sa loob ng church, yun po ang ginagawa. No? Kaya, walang puwang po sa tunay na pagsamba yaong mga aktibidad ng mga tao. Kaya dito po, walang special number. Dahil dito ang bida si Lord, hindi tao. Amen po? Ang tunay na pagsamba, ang bida si Lord. Kaya nga tinatawag tayo Christ-centered. Amen? Christ-centered. Dapat si Lord lagi sa gitna, mga kapatid. Ano ba po? Mga minamahal, number 5, panghuli. To keep the church ready for Jesus' return. Dapat ready tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Babalik ba si Lord? Babalik po si Lord. Pakapatid. Basahin po natin James chapter 5 verse 8. Mga kapatid. James chapter 5 verse 8. Anong sabi po dito? Be also patient. No? Tinuturuan po tayo ni Lord. Dapat maging matyaga tayo sa paglilingkod. Establish your hearts. Patatagin ang iyong mga puso. For the coming of the Lord, Joel 9. No? Sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay nalalapit na. So, darating po si Lord. Anong gagawin ni Lord sa kanyang pagdating? 1 Corinthians. Sorry po. 1 Thessalonians, mga kapatid. Chapter 4.
Okay? 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Sabi po dito ni Paul, "For this we say unto you." Sino yung kausap po niya? Yung church. Yung mga kapatid sa church. "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Yung tinutukoy dito na asleep, ito po yung mga nangamatay na. Physical. Amen? Kaya, alam po natin na kapag tayo mamatay, ang physical ay ililibing. Tama? Saan po nilibing yung physical? Saan po nilalagay? Hindi ba sa forest today? Diba? Nilalagay po doon sa libingan. Okay? Maraming tao na pagkapag-usapan na yung kamatayan, allergic. Ayaw na ayaw. Natatakot ako. Okay? Huwag nating katakutan ang kamatayan. Amen? Bakit? Ang kamatayan ay katagumpayan. Sabi ni Lord, victory in Jesus. Kaya sabi ko dito mga kapatid, malinaw po, yung mga nabubuhay daw na natitira pagdating ng Panginoon, hindi daw mauunahan sila na mga natutulog. Ibig sabihin, hindi ba una ang buhay? Kasi may mga buhay na madatnan si Lord sa kanyang pagparito. Verse 16, "For the Lord himself shall descend from heaven." Bababa ba si Lord darating? Bababa siya mula sa langit. "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel." Sino niyo po? "And with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first." Tingnan niyo po. Mga patay kay Lord, bubuhayin muna. Okay? After nun, yung gagawin ni Lord? 17, "Then we which are alive and remain shall be caught up together." Di po ba? Malinaw po na tayo po ay nabubuhay at natitira ay sama-sama. Sinong kasama natin? Yung mga patay na binuhay po ni Lord. At tayo po lahat sama-sama nakasama nila sa mga alapaap. Di po ba malinaw po? "And remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Tingnan niyo po. Salubungin natin ang Panginoon. Saan natin salubungin? Sa kalawakan o sa himpapawid. Kaya po, higit pa po tayo na nakasakay sa eroplano sa pagdating ni Lord. Biro mo, sasalubong tayo. Can you imagine that, mga kapatid? Sasalubungin natin si Lord sa kalawakan, sa himpapawid. Diba? Ano ba pong sabi dito? "And so shall we ever be with the Lord." No? Malinaw. At sa gayon ay lagi nating makakasama ang Panginoon. Okay? Kaya hinintay natin ang pagbabalik po ni Lord. Babalik po siya, mga kapatid. Kaya, ihanda natin ang ating mga sarili. Amen po? Dapat nadatnan tayo ni Lord na naglilingkod sa Kanya. Maging mainit.
laging sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi nakakahiya. Haharap tayo sa Diyos. Punong-puno ka ng kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Haharap ka sa Diyos, hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos. Di ba nakakahiya sa Lord? Sumalina po, to keep the church. Kaya nga, ang mga kapatid sa church, sa loob ng church, lagi po tinuturuan ng mga salita po ng Diyos. Para maging ready tayo lagi sa ating mga sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya ito po ang napakagandang sa huling sakno, mga minamahal. And so shall we ever be with the Lord. Makakasama natin ang ating Panginoon. Okay? Nakakatuwa ba? Nakakatuwa ba o nakakainis? Di ba nakakatuwa? Di ba? Kasama natin si Lord. Doon po sa langit, mga kapatid. Malinaw po yan. Okay? So sa ating conclusion, mga minamahal, sa ating binasa kanina, sa scripture reading po natin, dito po tayo mag-conclusion. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi po dito ni Paul, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Sabi ni Pablo, ngunit kung ako ay matatagalan, upang iyo namang malaman kung paano mo dapat iasal ang iyong sarili sa bahay ng Diyos. Take note, meron pong tinatawag na asal ng ating mga sarili. Saan? Sa bahay ng Diyos. Which is, ang ibig sabihin po, yung ating Christian living. Amen po? Christian living dito sa church. No? So dapat malaman natin na tama yung ating mga asal sa bahay ng Diyos, na ito ay ang iglesia ng buhay na Diyos. Tingnan niyo po. Ano pang kasunod? Which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. The pillar and ground of the truth. Ibig sabihin po, mga kapatid, pag sinabi pong pillar, ano po sa Tagalog? Poste. Haligi. Suhay ng katotohanan. Ibig sabihin, nakaugnay, nakakonect ang ating doctrine and practices dito po sa itinayo ng church ng ating Panginoon. Amen po? So malinaw, ang true church, mga kapatid, dapat tama ang doktrina at tama ang pamumuhay. Maraming mga simbahan ngayon, tandaan po natin, bakit po mga maling pamumuhay karamihan? Kasi po, karamihan, mali ang doktrina. Amen po? Kung tama ang doktrina mo, of course, tama din po ang pamumuhay. Tama ang tinuturo.
Kasi tama ang doktrina mo eh. Pero kung mali ang doktrina mo, mali din po yan ang pamumuhay. Kaya tingnan niyo po, labas-pasok sa simbahan, marami ngayon, hindi po nagbabago ang buhay. Bakit? Kasi mali ang tinuturo. Mali ang Diyos na tinuturo. Mali ang pamumuhay na tinuturo. Doctrine and practices, mahalaga. Ang tunay na church, bago tayo magtapos, mga kapatid, ang basihan ng tunay na church, hindi po ang yaman. Amen? Ang basihan ng tunay na church, hindi po yung kagaraan. Ang basihan ng tunay na church, hindi po dahil sa malaki, marami ang dumadalo. Ang basihan ng tunay at totoong church. Tama ang doktrina, tama ang Kristiyanong pamumuhay. Amen po? Dapat yan ang may tanim sa ating mga puso, mga kapatid, kung bakit tayo po ay nanatili sa tunay at church ng ating Panginoon. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po lahat tumayo at tayo po